Encarnacion na sana ay isama sa mga isinumiteng case folder ng CIDG. Tama ho ba sa DOJ at iba pang ang iba mga affidavit kaugnay sa usapin ng missing sa Bungero? Tama po yun. At kahapon po ay inulit natin yung ating panawagan sa pamunuan ng PNP at sa CIDG na ilabas nila ang affidavits ng umigit kumulang 12 tao na may personal knowledge po dito sa kaso ng missing sa Bungero, kung sino yung mga nakita nilang involved po dito. At yung panawagan natin kahapon ay bigla-bigla pong sinagot ng pamunuan ng PNP at ang CIDG, si General Abrahano, at inamin po ni General Abrahano na nasa kanila yung affidavits. Opo. At hindi nila isinama sa DOJ investigating panel. Oho. Yun po ang resulta ng ating panawagan sa media sa inyo pong tulong, kasama po ang DCXL na nakapag-kumbinsi or nakapag-paliwanag sa pamunuan ng PNP. At kahapon nga po, mga alas 2 po yon ay nagbigay na ng pahayag ng PNP, inamin na nasa kanila yung affidavits at hindi nga nila sinama sa DOJ case folder. Ano bang nilalaman at sino ba ang nagbigay ng mga affidavit na ito? Yung pong mga nag-execute ng affidavit na ito ay yung mga dating tauhan ni Don Patidongan. Kasamahan niya po ito sa trabaho, kasamahan niya pong nagtatrabaho sa mga arenas, sa mga farm, at sila po ay may personal knowledge kung ano po ang nangyari noong 2021 at 2022. At meron po silang mga affidavits, in-execute po nila ito sa isang notary public at sinabit po sa CIDG para mabigyan ng kaukulang aksyon. Ngunit nagdaan ng mga araw, hindi po ito inaksyonan ng CIDG at hanggang sa nagpag-submit ng mga case folder sa DOJ, hindi po nila isinama ito. Kaya kami po ay nagsumikap na ipaabot sa kanila na hinahanap natin na ito at ang malaking tulong po ang media na nakapag-ungkat kung itong mga affidavits na ito, nasaan na ba ito? Inamin ng puno ng CIDG na nasa kanila. Okay. Ito ba Opo. Makakatulong ba ito? Makakatulong po ba o may magiging epekto po sa missing sa Bungero issue ang mga binaliwalang affidavit na ito kung meron man? Malaki po ang tulong po dito pagka ito po ay nakarating sa investigating panel sa DOJ. Kasi po ang procedure po ngayon para magkaroon ng preliminary investigation ay sasalain muna ito ng isang investigating panel sa National Prosecution Service kay Prosecutor General Fadulion. Sasalain po nila ito, titignan nila kung mga ang nakasumiting affidavits pro and con na nakasumite doon or kung anuman ang affidavits o ebidensya na makalap nila, yung tinatawag na case build-up, titignan po nila kung meron prima facie evidence at kung meron reasonable certainty of conviction. Ito po ay base sa Department Circular number 20. Kaya po kung iimbestigahan po nila yung kaso ng missing sa Bungero, lahat ng dinala doon ng CIDG, at kung ito po ay kulang, hindi po patas ang pag-iimbestiga at kulang po ang pag-iimbestiga. Hindi po ito kompleto at hindi ito karapat-dapat. Yun po ang aming posisyon po dyan. Attorney, sa inyo pong kaalaman, sino po ba ang itinuturong suspect sa mga binaliwalang mga affidavit na yan? At sino po ba si Sergeant Joe Encarnacion? At saan po siya naka-assign? Sa ngayon po, si Sergeant Encarnacion ay naka-assign sa Headquarters Support Service. Parang holding unit po ito kasi po nasuspindido po sila. May lumabas na preventive suspension sa NAPOLCOM.
Opo. Siya po ay idinadawit ni Dondon Patidongan dito na siya raw po ay doon po daw sa kaniyang palaisdaan dinadala at pinapatay yung mga tao. Ngunit wala naman pong pruweba dito. Sinasabi lang po niya ito na wala namang overt acts or mga participation na nilalahad. Binanggit lang po niya ito na wala namang ebidensya. Kaya po kami ay nagsisikap na mapalabas itong affidavits na ito para magkaroon ng liwanag dito sa kasong ito. At doon po kasi sa mga affidavits aming napag-alaman dahil kasamahan po ng whistleblower itong mga nag-execute ng affidavit, mga tauhan niya, sila yung nakakakita nung kapanahunan ng 2021 at 2022. Sila ang may personal knowledge. Ang sinasabi po dito, ang pagkakaalam namin, ay itinuturo nila yung Patidongan brothers, yung Jose, yung Elakim, si Dondon, yung Rolly, Patidongan. Ito po yung mga tinuturo nila na may kinalaman dahil makikita natin na ang nag-withdraw sa ATM machine yung Elakim. Yung po, kaya po naaresto yan sa Cambodia ay dahil dito sa mga affidavits na ito. At yun na nga po, makikita natin na malilinawan ang narrative po ng DOJ, ang narrative ni Patidongan ay hindi totoo, fabricated lamang. Kaya po ayaw nilang ilabas po ito. Opo. Kung isinama po ba sa case folder ng missing sa Bungero ang mga binaliwalang affidavit, magiging iba po kaya ang tinutumbok na suspect? Ama po yun. Sa yung mga may personal na knowledge dito ay may tuturo nila kung ano ba ang nangyari. Ito po yung affidavits na ito. At mag-iiba po ang perspektibo ng kaso. At lilitaw po ang katotohanan kung paano ba ang pagmamando ng mga Patidongan brothers sa mga nahuling missing sa Bungero, yung mga pinosasan nila. Sila po yun eh. Kaya malalaman natin kung anong nangyari on the ground. Ito po ay napaka-importante sa investigasyon ng DOJ. At ito po sana ay mabigyan nila ng kaukulang treatment, pagtingin na parehas para po lumabas po yung katotohanan. Hindi po panay conjecture lamang, mga haka-haka at mga kasinungalingan. Pwede ho bang dagdagan ang affidavit sa submitted case folder? Pwede po yun dahil ito po ay part ng investigation na ito hindi lang po ito kasi sinama. Pero part po ng investigation. Matagal na po sa CIDG yung affidavits na yan. July 11 pa po. Nasa kanila na yan. Inamin naman ni General Abrahano na ni-receive nila yan officially July 11 pa po. At since part yan ng proseso, part yan ng investigative process, pwede pong isama doon kahit bukas o sa Lunes o ngayon. Pwede na po nilang isama as a matter of prudence po at as a matter of caution. Kasi po, kung wala naman mawawala sa kanila, kung ibigay nila yon dahil hindi naman nila trabaho ang mag-determine ng probable cause, mag-determine ng reasonable certainty of conviction. Kung isang panig lang ang pakikinggan, yung kwento, at yun lang ang tila magiging gabay ng investigation, ano naman po ang masama doon? Sabi nga ng ilan, mag-iimbestiga pa naman. Ang masama po doon hindi po tama yung kanilang ginawang investigation. Hindi po parehas. Magiging partial yun. Partial. At kawawa naman yung mga taong idadawit dahil sa kanilang kakulangan. Magdadawit sila ng mga tao na wala namang kasalanan dahil hindi po kumpleto yung kanilang investigasyon. At yung proseso na po yun
dapat maiwasan na sa ngayon pa lang. Okay, so sa panghuli na lang, Attorney, ano po ba ang inyong mensahe ulit sa PNP, maging sa Department of Justice at maging sa mga kaanak ng mga sinasabing mga nawawalang sabungero? Go ahead po. Yung po sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero, kami po yung nagsumisimpatya. At kahit naman sino, kung ikaw ay nawalan, malulungkot ka. Kaya kami po ay sumisimpatya sa mga nawawalan. Hindi po kami insensitive dito. At sa PNP naman, nagpapasalamat kami dahil inamin nila. Sa wakas po, umamin ang si Brigadier General Abrahano na nasa kanila yung affidavits na hinahanap natin na makakatulong sa tamang pagresolba sa parehas, tama at makatarungang pagresolba ng kaso. Kaya po nagpapasalamat kami, inamin na nila. Ngayon, pakiusap namin sa kanila, exercise prudence. Wala naman mawawala sa kanila kung isubmit nila ito sa DOJ. Kasi hindi naman sila ang may discretion para mag-determine ng prima facie evidence at reasonable certainty of conviction. Ngayon, sa DOJ naman, sana po maging impartial sila. Dapat they should exercise the cold neutrality of impartial judge. Kasi po sila ang mag-imbestiga dito. Opo. At sila rin magsasabi kung merong reasonable certainty of conviction dito. Okay. Kaya dapat pantay ang pagtingin, wag pong bias. Okay. Maraming salamat po, Attorney Bernard Vitriolo, ang abogado po ni Sargento Joey Encarnacion tungkol sa missing sabungeros pa rin. Thank you and good morning. Thank you po and good morning too. Good morning. Thank you. Oras natin 6:45 ng umaga. DCXL 558. That Time Check was brought to you by Pagcor, creating opportunities beyond gaming. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Donnie Pangilinan here. With Anthony. Dad, what's your love language? Connecting eye to eye. Pag lumabo mata. EO! EO Executive Optical. Expert eye care. State-of-the-art facilities. Eye to eye. You mean titig-kilig? Yun! EO Executive Optical. Love your eyes, guys. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Santon Gold Coffee Mix. Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Kaya subukan nyo na rin. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabilis ang nabutika. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya. Plus sa panalo.